Isang bitak sa tela ang nagbago ng lahat. Hindi siya nawasak ng isang masamang review, hindi ng isang nasirang deal, kundi ng isang simpleng punit sa kanyang damit. At ang taong nag-ayos nito? Hindi isang kilalang designer, isang matandang lalaki sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalye. Na walang alam sa Instagram, pero maraming alam sa tunay na kagandahan. Ang mundo ni Clara Santos ay hindi para sa lahat. Hindi ito isang mundo na pwedeng pasukin ng sinuman. Kailangan mong magmukhang tama, magsalita ng tama, at higit sa lahat magbihis ng tama. Sa loob ng 7 taon, si Clara ay naging isa sa pinakakilalang fashion influencer sa buong Pilipinas. Ang kanyang Instagram ay may mahigit 3 milyong followers. Ang bawat larawan niya ay parang isang pahina ng isang high-end na magazine. Perpekto ang ilaw, perpekto ang anggulo, perpekto ang damit. Walang aksidente, walang mali, lahat ay pinlano. Lumaki si Clara sa isang simpleng pamilya sa Marikina. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng magsuot ng sapatos na may butas sa loob, ng damit na pinapatched na ng 3 beses bago itapon. Pero yun ay isang buhay na matagal na niyang inilibing sa ilalim ng lahat ng rhinestone at silk at foreign labels. Hindi niya gustong alalahanin yun. Hindi niya kailangan. Siya na si Clara Santos ngayon. Hindi ang Clara na lumaki sa maliit na bahay sa likod ng pabrika ng sapatos. Ngayong Biyernes ng gabi, 3 oras bago ang pinakamalaking fashion event ng taon, ang gala ng Philippine Fashion Council. Nakatayo si Clara sa harap ng malaking salamin sa kanyang suite sa Makati. Ang kanyang gown, isang Valentino na in-order niya 3 buwan na, ang nakakaraan at nagastos ng halos 200,000 piso, ay nakabitin sa kanyang katawan na parang isang obra maestra. Pula ito, malalim na pula, parang dugo ng rosas. Ang tela ay makinang, malambot, at mahal ang hitsura. Dahil mahal nga ito. Perpekto, bulong niya sa sarili. Ngunit habang inaabot niya ang kanyang bag sa mesa, nang hindi sinasadya, nahagip ng kanyang singsing ang gilid ng gown. Isang mahinang ingay, isang manipis na tunog na parang pagbuka ng isang bagay na hindi dapat mabuka. Lumingon si Clara, nakita niya ito sa salamin. Isang mahabang punit sa kaliwang bahagi ng gown mula sa baywang hanggang sa ibaba ng tuhod. Hindi ito maliit. Hindi ito pwedeng itago ng isang accessory o ng tamang postura. Ito ay isang sakuna. Hindi. Umupo siya sa sahig nang walang iniisip. Ang 200,000 pisong tela ay punit. Ang event ay 3 oras na lang. Ang kanyang personal stylist, si Mika, ay nasa ospital dahil sa emergency appendectomy. Ang kanyang backup na gown ay nasa bahay ng kanyang manager sa Quezon City. Masyadong malayo, imposible sa trapiko. Tinawagan niya ang lahat ng kakilala niyang mananahi, walang sumasagot, o kapag sumasagot, imposible ang timeline. 15 minuto ng pagtawag, walang solusyon. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang walang magagawa ang pera at connections niya. Ang buhay ay hindi laging sumusunod sa plano, kahit gaano pa ito kamahal. Lumabas siya ng hotel nang halos gumagapang ang loob, suot ang mahabang coat para itago ang sirang gown at huminto sa labas ng main entrance. Ang kanyang driver ay papunta pa lang, hindi pa siya pwedeng makaalis. Sa tapat ng hotel, makikita mo ang linya ng mga mataas na gusali, mga bangko, mga korporasyon, mga luxury boutique. Ngunit sa dulo ng kanto, sa pagitan ng isang bubble tea shop at isang tindahan ng cellphone accessories, may isang maliit na lugar. Hindi ito kapansin-pansin. May isang maliit na sign sa itaas na gawa sa kahoy, sulat kamay. Rafael's Alterations, lahat ng uri ng tela, mabilis at tapat. Nanatili si Clara sa kanyang kinatatayuan. Isang tindahan
ng mananahi. Sa Makati, sa gitna ng lahat ng luxury na ito, sa ibang pagkakataon, hindi niya ito papansinin. Sa ibang pagkakataon, lalakad lang siya ng diretsyo. Ngunit ngayon na ang oras ay tumatakbo at ang kanyang karera ay maaaring maapektuhan ng isang gabi ng maling pasya. Lumakad siya patungo sa maliit na pintuan. Pagbukas ng pinto, tinanggap siya ng amoy ng tela at ng lumang kahoy. Ang lugar ay maliit. Halos kasing laki ng isang malaking banyo sa kanyang suite. May mga metro ng tela na nakabitin sa mga kable sa kisame. May 3 makinang tabas sa tabi-tabi. May isang makulay na ilaw mula sa isang fluorescent tube na medyo kumukurap sa sulok. Sa likod ng maliit na counter, may isang lalaking nakayuko, nananahin ng kamay sa isang piraso ng asul na barong. Hindi siya agad tumingin. "Sandali lang po," sabi niya, hindi inangat ang ulo. Ang boses niya ay malalim, mahinahon. Parang hindi siya nagmamadali kahit ano pa ang mangyari sa labas ng kanyang maliit na mundo. Tiningnan ni Clara ang paligid niya. Sa dingding, may mga retrato. Mga customer na nakasuot ng mga damit na maliwanag ang ngiti. May mga medalya mula sa mga paligsahan ng pananahi. May isa pang framed na sertipiko mula sa isang vocational school. May petsa ng 1987. Matagal na itong trabaho. Matagal na siyang nandito. "Rafael po ba kayo?" tanong ni Clara. Sa wakas, tumingin ang lalaki. Siya ay matanda na, marahil 60 o higit pa. Puting-puti ang buhok niya, may salamin, at ang kanyang mga kamay ay makati. Hindi sa sakit, kundi sa taon ng trabaho. Ang mga kamay na iyon ay may kwento. Nakita ni Clara iyon agad. "Oo," sagot niya. "Simple, walang dagdag." "Kailangan ko ng tulong," sabi ni Clara. Binuksan niya ang kanyang coat at ipinakita ang sirang gown. 3 oras, Valentino, malaki ang punit, kaya ba ninyo?" Tumindig si Rafael mula sa kanyang upuan nang walang mabilis na reaksyon. Walang gulat, walang labis na eksenang reaksyon. Lumapit siya at maingat na tiningnan ang punit. Hindi ang brand name sa loob ng gown. Hindi ang presyo. Hindi si Clara mismo bilang isang kilala. Ang tela lang. Ang punit lang. "Pwede," sabi niya. "Umupo ka." At sa unang pagkakataon ngayong gabi, huminga ng malalim si Clara. Umupo si Clara sa isang maliit na plastic na upuan sa tabi ng counter. Ang uri ng upuan na makikita mo sa mga waiting area ng probinsya, hindi sa mga luxury na salon na sanay siyang pumunta. Ang upuan ay medyo gumagalaw kapag nililipat ang timbang, at ang cushion nito ay matagal nang naging patag mula sa maraming taon ng paggamit. Sa ibang sitwasyon, baka nagsimula na siyang magreklamo. Baka hinawakan niya ang kanyang telepono at nag-post ng isang story tungkol sa kakaibang lugar na napasok niya. Ngunit ngayon, walang ganoon. Umupo lang siya. At naghintay, si Rafael ay kumuha ng isang malaking kahon sa ilalim ng counter at binuksan ito ng dahan-dahan. Sa loob, libu-libong piraso ng sinulid. Lahat ng kulay, lahat ng kapal. Pinili niya ang isang mapulang sinulid. Tiningnan ito sa ilaw, inilapag pabalik at kumuha ng isa pang lilim ng pula. Ginawa niya ito ng 3 beses. Bago ka pa man makapagsabi ng anuman, naroroon na siya sa proseso. Hindi nagmamadali, ngunit hindi rin nagpapabaya. "Valentino po itong tela," sabi ni Clara, hindi maiwasan. Parang kailangan niyang sabihin ito para malaman ng lalaki ang kahalagahan ng kanyang hawak-hawak. "Alam ko," sagot ni Rafael nang walang tingin sa kanya. "Nakita ko sa ukit ng tela. Mabuti pang klase ng crepe. Medyo matanda na ang estilo ng pananahi, classic construction. Mas madaling ayusin kaysa sa mga bagong tela na puno ng synthetic." Natigilan si Clara. Hindi niya inaasahan iyon. "Kilala ninyo ang Valentino?" tanong niya. Tumigil si Rafael at tumingin sa kanya sa unang pagkakataon ng may tunay na atensyon.
Hindi pangungusap, hindi pagyayabang, kundi isang uri ng tahimik na pagtataka. Matagal na akong nananahi, anak, sabi niya. Bago pa man may Instagram, may mga taong nagdadala sa akin ng imported na tela at nagtatanong kung kayang ayusin. Kaya naman, hindi na sumagot si Clara. Ipinunla niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at tumingin sa mga kamay ni Rafael habang nagsisimula siyang magtrabaho. Maingat, tahimik. Bawat tuhog ng karayom ay parang may layunin. Hindi aksidente, hindi hula. Alam niya kung saan pupunta ang bawat hibla. Sa labas ng maliit na bintana ng tindahan, ang Makati ay buhay pa rin. Mga kotse, mga ingay, mga tao na nagmamadali sa kanilang mga buhay. Ngunit sa loob ng tindahan ni Rafael, parang nandoon ka sa ibang dimensyon ng oras. Mas mabagal, mas mahinahon, at sa kakatwa, hindi ito nakakainis kay Clara. Nakakapanatag ito. Matagal na kayo dito? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. Hindi niya alam kung bakit niya itinanong iyon. Baka dahil kailangan niyang magsalita. Baka dahil ang katahimikan ay nagsimula ng maramdaman niya ng mas malalim kaysa sa nais niya. 30 taon na. Sagot ni Rafael nang walang pagtigil sa kanyang trabaho. Nagsimula ako sa Quiapo. Doon natututo ang totoong mananahi. Sa dami ng tao, sa dami ng pangangailangan, sa dami ng uri ng customer. Lumipat ako dito 10 taon na ang nakakaraan nang mag-asawa ang aking anak at tumira sa malapit. At dito kayo nanatili? Sa Makati? Sa tabi ng lahat ng mga mall at designer shops? Bakit ko aalis? Tanong niya pabalik. Hindi ito parang pag-aaway, parang tunay na katanungan. May nagpapabalik sa akin dito, araw-araw. Hindi naman kailangang malaki ang lugar para mahalaga. Nanatiling tahimik si Clara. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na gumagalaw. Parang isang piraso ng muebles na matagal nang nakatago sa isang sulok na biglang inilipat. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minuto, tumigil si Rafael. Tiningnan niya ang kanyang trabaho, muling tiningnan. Pagkatapos ay lumabas siya sa likod ng counter at humingi ng pahintulot kay Clara na hawakan ang gown. Sinuri niya ito sa ilalim ng ilaw, ang linya ng tahi, ang lalim ng punit, ang paraan ng pagkakakonekta ng tela. Isa pang bahagi, sabi niya sa sarili, kailangan kong palakasin ang lining sa loob para hindi na maulit. Pero hindi na mahahalata? Tanong ni Clara, at sa tono niya, halatang mas maraming kahulugan ang tanong na iyon kaysa sa simpleng estetika. Hindi mo na makikita, sagot si Rafael. Pero nandoon, mas matibay kaysa noon. Bumalik siya sa kanyang upuan at nagpatuloy. Habang gumagawa si Rafael, napansin ni Clara ang isang retrato sa dingding na hindi niya agad nakita kanina. Ito ay isang lumang litrato, parang mula pa sa dekada 80 o 70. Isang babae, nakangiti, suot ang isang simpleng floral na damit. Maganda ang damit, hindi mamahaling maganda, kundi simpleng maganda. Ang uri ng ganda na hindi kailangan ng label. Sino siya? Tanong ni Clara, itinuro ang retrato. Sandaling tumigil si Rafael, isang uri ng pagtigil na puno ng kahulugan. Ang aking asawa, sagot niya. Si Leonora, pumanaw na siya 8 taon na ang nakakaraan. Patawad po, bulong ni Clara. Huwag, masaya siya. Iyon ang importante. Nagpatuloy siyang nananahi. Siya ang unang nag-aral ng pananahi sa amin. Hindi ako. Siya ang nagturo sa akin. Sinabi niya, Rafael, ang damit ay hindi para sa maganda, para sa tao. Ang tela ay walang silbi kung wala kang iniisip na tao sa likod nito. Iyan ang pinanghahawakan ko hanggang ngayon. Hindi sumagot si Clara, ngunit ang mga mata niya ay medyo naging makintab. Hindi pa umiiyak, ngunit nasa gilid na. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang isang simpleng damit na gawa sa tela mula sa Divisoria na tinahi ng kanyang ina para sa kanya noong ika-10 kaarawan niya.
Hindi ito Valentino, hindi ito mahal. Ngunit isinuot niya iyon ng buong araw na may ngiti dahil alam niyang iniisip siya ng kanyang ina habang tinatahi ito. Kailan niya nakalimutan iyon? Clara? Tawag ni Rafael. Nagulat siya. Paano niya nalaman ang pangalan niya? Nakita niya ang kanyang mga mata na nakaturo sa isang maliit na table sa tabi. Nakapatong doon ang kanyang bag at palabas ang kanyang press ID para sa gala ngayong gabi. Nakasulat doon ang kanyang pangalan. Ngumiti si Rafael ng bahagya. Tapos na, sabi niya, at iniabot niya ang gown. Tumayo si Clara at tiningnan ang tahi. Halos hindi mo na makita, halos. Kung titingnan mo ng mabuti sa tamang ilaw, makikita mo ang linya. Ngunit sa entablado, sa malalayong kamera, sa mata ng libu-libong tao sa gala ngayong gabi, wala itong makikita. Perpekto ang trabaho, hindi lamang ayos. Mas maganda pa kaysa dati ang pagkakaangkop ng tela. Magkano po? Tanong niya at inilabas na niya ang kanyang wallet. 500, sagot ni Rafael. Natigilan si Clara. 500 para sa gawaing iyon, para sa 3 dekada ng kahusayan, para sa trabahong posibleng nagligtas ng kanyang gabi. Kulang yon, sabi ni Clara. Iyon lang ang tama, sagot ni Rafael. Simple, tiyak, walang pagdududa. Inilabas ni Clara ang 500 piso at inilagay sa counter. Ngunit bago niya binalikan ang kanyang coat, huminto siya. May isang bagay na hindi niya kayang gawin, ang lumakad na parang wala. Parang isang customer lang na dumaan, kumuha ng serbisyo at lumabas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya kayang gawin iyon ngayong gabi. May isang bagay sa loob ng maliit na tindahang ito, sa amoy ng tela, sa tunog ng karayom, sa boses ni Rafael na parang hindi nagmamadali kahit may buong mundo sa labas, na humawak sa kanya. Maaari ba akong umupo pa sandali? Tanong niya. Tumingin si Rafael sa kanya. Hindi nagtataka, hindi nagtatanong. Tumango lang siya at bumalik sa kanyang makinilya. Mayroon pa palang ibang trabaho na naghihintay sa kanya. Isang asul na barong na hindi pa natapos at isang manipis na puting tela na nakarolyo sa tabi. Umupo muli si Clara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-scroll sa kanyang telepono. Hindi siya nag-check ng notifications kahit alam niyang meron sigurong ilang mensahe mula sa kanyang manager, sa PR team, sa mga taong nagtatanong kung nasaan na siya. Sa halip tumingin siya kay Rafael. Pinagmasdan niya ang paraan ng kanyang paggalaw. Bawat kilos ay may katiyakan, walang aksidenteng ginagawa. Hindi siya nagmamadali, ngunit napakabilis ng kanyang trabaho. Parang dalawa ang magkasalungat na katotohanan na sabay natutoo sa iisang tao. Nagsimula kayo sa Quiapo, sabi ninyo. Bukas muli ni Clara. Bakit po pananahi? Bakit hindi ibang trabaho? Hindi agad sumagot si Rafael. Natapos muna niya ang isang hilera ng tahi bago itinayo ang kanyang ulo. Hindi ako pumili ng pananahi, sabi niya. Ang pananahi ang pumili sa akin. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi para sa kamera, hindi para sa sinuman. Para lang sa sarili. Noong bata ako, ang tatay ko ay isang karpintero. Lagi niyang sinasabi, ang pinakamahalagang kasangkapan ng isang manggagawa ay hindi ang kanyang martilyo o pako. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang mata, ang kakayahang makita kung ano ang kailangan bago pa man ito maging malinaw sa iba. Nakinig si Clara nang walang imik. Ganon din sa pananahi, nagpatuloy si Rafael. Hindi ka basta nagtatahi ng tela. Nakikita mo ang tao. Nakikita mo kung paano niya kinakapit ang kanyang katawan, kung saan siya kumukuha ng lakas, kung ano ang gusto niyang sabihin sa mundo kahit hindi siya nagsasalita. At ang trabaho mo, ang trabaho ko, ay tulungan siyang sabihin iyon ng maayos. Dahan-dahang pumasok ang mga salitang iyon kay Clara.
Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pakikipag-usap. Ang mga taong nag-uusap sa kanya ay karaniwang nagtatanong tungkol sa brand deals, sa follower count, sa next collaboration. Walang nagtatanong sa kanya tungkol sa kung ano ang gustong sabihin ng kanyang katawan sa mundo. Kahit siya mismo, matagal na niyang hindi itinanong iyon sa sarili niya. Naniniwala ba kayong may kakaibang sinasabi ang bawat tao sa pamamagitan ng damit nila? Tanong niya. Hindi lang naniniwala. Nakikita ko ito araw-araw, sagot ni Rafael. Dati, may isang babaeng nagdala sa akin ng damit ng kanyang namatay na ina. Gusto niyang gawin itong isang baro para sa kanyang anak na babae. Para may dalang alaala ang bata sa kanyang lola kahit hindi niya ito nakilala. Hindi namin pinag-usapan ang estilo o ang tela. Pinag-usapan namin ang lola, ang amoy niya, ang mga kamay niya. At nang matapos ko ang barong iyon, umiyak ang babae. Hindi dahil maganda ito. Maganda rin naman, umiyak siya dahil naramdaman niya ang kanyang ina sa loob ng tela. Naramdaman ni Clara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang uri ng init sa dibdib, parang isang baga na matagal nang nagngangalit ngunit ngayon ay binigyan ng hangin. Hindi ito nostalgia, hindi ito simpleng emosyon. Ito ay isang pagkilala. Isang pagkilala na may isang bagay na matagal na niyang pinagbuhusan ng lahat ng oras at pera at enerhiya at hindi niya talaga nauunawaan kung bakit. Inilabas niya ang kanyang telepono. Hindi para mag-scroll, kundi para tumingin sa kanyang sariling profile. Ang mga larawan, ang mga damit, ang mga caption na puno ng hashtags at brand mentions. Lahat ay maganda. Lahat ay maingat na pinili. Ngunit habang tinitingnan niya ito ngayon, sa loob ng maliit na tindahan ni Rafael, naramdaman niya ang isang kakaibang kalungkutan. Parang nakatingin ka sa isang maayos na baso ng tubig at biglang napagtanto mong matagal ka ng uhaw. Natatandaan ninyo ang unang damit na inyong tinahi? Tanong niya, inilagay muli ang telepono. Ngumiti si Rafael ng mas malawak ngayon. Isang tunay na ngiti. Isang polo shirt para sa aking ama, sabi niya. 14 na taon ako noon. Ginamit ko ang tela na natira mula sa isang lumang kurtina ng aming bahay. Puti, may maliliit na asul na bulaklak. Hindi perpekto ang pagkakatahi. Crooked ang collar, medyo maikli ang isa sa mga manggas, ngunit isinuot ito ng aking ama sa misa ng Pasko na taon na iyon. Hindi siya nagreklamo sa mga depekto. Ipinagmamalaki pa niya ito sa mga kapitbahay. Sinasabi, ang anak ko ang gumawa nito. Noong sandaling iyon, naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng gawa ng kamay. Hindi ang pagiging perpekto ang pagkakaroon ng tao sa likod ng trabaho. Napaluha si Clara. Hindi niya sinubukan na pigilin ito. Sa isang gabi na puno ng pagmamadali at stress at takot, ang luha ay dumating ng tahimik tulad ng ulan sa isang umaga na hindi mo inaasahan. Pasensya na po, bulong niya at kinuha ang isang tissue mula sa kanyang bag. Huwag magpasensya sa luha, sagot ni Rafael ng mahinahon. Ang luha ay tanda na may nararamdaman ka, mas masama kung wala. Nagpatuloy si Rafael sa kanyang trabaho. Ang asul na barong ay halos tapos na. At habang nakikita ni Clara ang kanyang mga kamay na gumagalaw, nagsimula siyang mag-isip. Tunay na mag-isip, hindi ang uri ng pag-iisip na ginagawa niya para sa content planning o brand strategy. Nag-isip siya tungkol sa kung kailan huli niyang naramdaman na may kahulugan ang suot niya. Kailan huli siyang nagbihis hindi para sa camera, hindi para sa event, hindi para sa impression, kundi para lamang sa sarili niya. Hindi niya mahanap ang sagot at iyon mismo ang naging sagot. Rafael, tawag niya, kung ikaw ang magpipili ng damit para sa akin ngayong gabi, hindi ang Valentino, hindi ang anumang designer label. Anong uri ng damit ang pipiliin mo?
Tumigil si Rafael. Inisip niya ito ng ilang segundo. Tunay na inisip. Hindi nagpabago ng paksa, hindi nagpatawa. Tumingin siya kay Clara. Tiningnan niya siya ng buo. Hindi ang influencer, hindi ang brand ambassador, ang tao. Isang simpleng damit, sabi niya sa wakas. May kulay na kapareho ng iyong totoong ngiti. Hindi ang ngiti para sa larawan. Ang totoong ngiti at ang tahi ay magiging maingat sa mga bahagi na madalas mong hawakan. Sa baywang, sa balikat, dahil doon mo kinakapit ang iyong sarili kapag kabaka. Para maramdaman mo ang tibay ng tahi kapag kailangan mo ng katibayan. Nanatiling tahimik si Clara. Napakaraming salita ang gustong lumabas sa kanyang bibig. Salamat. Wow, hindi ko inaasahan iyon. Hindi ko alam na ganun pala ang pananahi. Ngunit walang isa sa mga ito ang lumabas. Sa halip, huminga lang siya ng malalim. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang kanyang sarili. Hindi ang kanyang brand, hindi ang kanyang image. Ang kanyang sarili. Tumunog ang kanyang telepono. Mensahe mula sa kanyang driver. Naghihintay na sa labas. Oras na. Tumayo si Clara ng dahan-dahan. Parang ayaw niyang sirain ang sandaling iyon. Kinuha niya ang kanyang gown. Maingat na inilagay sa loob ng bag na ibinigay ni Rafael. Isang simpleng brown na papel na bag, hindi ang uri ng makinang na gift bag na sanay siyang matanggap mula sa mga PR packages. Ngunit may dignidad ang brown na bag na iyon, may katahimikang hindi mo makukuha sa kahit anong mamahaling packaging. Rafael, sabi niya, nakatayo sa pintuan. Salamat po, hindi lang sa gown. Tumingin si Rafael sa kanya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay may init na. Hindi ang init ng isang taong nagpapanggap, kundi ang init ng isang taong tunay na nagmamalasakit kahit sa mga taong hindi niya kilala. Ingatan mo ang sarili mo, sagot niya. Simple. Tiyak. At sa kakaiba, iyon ang pinakamakapangyarihang bagay na narinig ni Clara sa buong gabi. Higit pa sa lahat ng compliments ng kanyang mga followers, higit pa sa lahat ng brand deals at magazine features. 2 salita lang, ngunit puno. Lumabas si Clara sa maliit na tindahan at huminto sa bangketa. Ang gabi ay malamig na at ang Makati ay nagliliwanag pa rin sa paligid niya. Mga neon signs, mga kotse, mga tao na nagmamadali. Ang mundo ay hindi nagbago sa loob ng isang oras. Ngunit siya ay may kakaibang pakiramdam. Parang isang tela na matagal nang gusto mong hilahin, ngunit hindi mo alam kung paano. At ngayon ay may isa na ang humila ng tama. Dahan-dahan, maingat, nang hindi pinipira ang ibang bahagi. Sumakay siya sa sasakyan. Ang kanyang driver, si Mang Carding, ay tumingin sa kanya sa rearview mirror nang may bahagyang pagtataka, baka dahil sa mga mata niyang halatang matagal nang may ibang pinagdaanan bago ang gabing ito. Sa hotel na po ba, Miss Clara? Oo, sagot niya. At pagkatapos pagkaraan ng ilang segundo, Mang Carding, matagal na ba kayong nagdadrive? Nagulat si Mang Carding ng bahagya. Sa lahat ng panahon na nagtatrabaho siya para kay Clara, halos 3 taon. Hindi siya nito tinanong ng ganoon. 15 taon na po, miss. Masaya kayo? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang tunay na nangiti sa rearview mirror. Opo, kasi naabot ko ang pamilya ko sa trabahong ito. Iyon lang po ang kailangan ko. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumilipas. Isa-isa. Parang mga bituin na hindi mo nakikita kapag sobrang liwanag ng paligid mo. Kailangan mong tumigil. Kailangan mong tumingin ng tama. Para makita mo sila. Nang dumating siya sa gala, ang lahat ay abalang-abala sa paligid niya. Ang mga photographer, ang mga PR people, ang mga kasamahan niyang influencers at designers at socialites. Ang buong Makati Ballroom ay puno ng mga kumikinang na damit.
ng mataas na sapatos, ng mga ngiting ginawa para sa kamera. Ito ang mundo niya. Ito ang tinatawag niyang tahanan sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayong gabi, habang nilalakad niya ang red carpet at kumukurap ang mga flash ng kamera, may isang bagay na naiiba sa loob niya. Hindi siya nagbago ng damit. Nakasuot pa rin siya ng kanyang pulang Valentino, ang gown na tinahi ni Rafael ng may mas matibay na tahi kaysa dati. Ngunit ang paraan ng kanyang paglakad ay hindi nakatulad. Hindi siya naglakad para sa kamera ngayong gabi. Naglakad siya dahil nandoon siya. Dahil siya, Clara Santos, ang naglakad. Clara dito! Tinawag siya ng isang photographer. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon, kahit hindi alam ng mga tao sa paligid niya, ay hindi na ang ngiti para sa content. Ito ay ang ngiting tinutukoy ni Rafael, ang totoong ngiti. At sa isang kakaibang paraan na hindi mo maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng lighting o camera angle o filter. Ang larawang kinuha ng photographer na iyon ay naging pinakamagandang larawan ni Clara sa loob ng 7 taon. Hindi dahil perpekto ang kanyang pose, kundi dahil tunay. Pagkatapos ng gala, nang bumalik na siya sa kanyang suite at nahubad na ang kanyang gown ng maingat, umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Karaniwan, sa ganitong oras pagkatapos ng isang malaking event, sinusulat niya ang kanyang recap. Ang mga brand mentions, ang mga outfit details, ang mga links. Ngunit ngayong gabi nagsimula siyang sumulat ng ibang bagay. Nagsimula siyang isulat ang tungkol kay Rafael. Hindi ito isang brand post. Walang hashtag sa isip niya habang sinusulat niya ito. Isinulat niya ang tungkol sa maliit na tindahan sa kanto ng Makati, ang amoy ng tela, ang mga kamay na may 30 taon ng trabaho, ang asawang si Leonora na nagturo sa kanya na ang damit ay para sa tao, hindi para sa maganda. Isinulat niya ang tungkol sa polo shirt na may crooked collar na ipinagmalaki ng isang ama sa harap ng mga kapitbahay. Isinulat niya ang tungkol sa luha na hindi niya pinigilan. At isinulat niya ang tanong na hindi niya pa rin masagot ng buo. Kailan huli niyang nagbihis para sa sarili niya? Nagpost siya ng walang larawan. Teksto lang. Mahigit 1,000 salita. Walang filter, walang carefully curated na caption. Bago siya matulog, isinara niya ang laptop at hindi na niya binuksan ang kanyang telepono para tingnan ang reactions. Sa umaga, nang gumising siya at hawakan ang kanyang telepono, may mahigit 200,000 likes ang post, ngunit hindi iyon ang unang bagay na napansin niya. Ang unang bagay na napansin niya ay ang daan-daang komento mula sa mga taong ibinahagi ang kanilang sariling kwento, ang mananahi ng kanilang ina, ang lumang damit ng kanilang lolo, ang simpleng tela na puno ng alaala. Ang mga taong hindi kailanman nag-comment sa kanyang mga post bago ito ay nagsimulang magsalita. Dahil sa unang pagkakataon, nagsalita si Clara ng tunay at ang tunay ay palaging nakakaabot. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang manager ng umaga. Gusto kong magbago ng direksyon, hindi ko pa alam kung paano, ngunit gusto kong pag-usapan natin. Pagkatapos nagbihis siya. Isang simpleng damit, hindi designer, na binili niya sa isang tindahan sa Marikina noong nakaraan at hindi pa niya naisuot dahil hindi angkop sa aesthetic. Ngayon ay isinuot niya ito. At habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang simpleng tela, ang walang label na damit, ngumiti siya. At ang ngiting iyon ay eksaktong kapareho ng inilarawan ni Rafael. Lumabas siya ng hotel at naglakad patungo sa kanto ng Makati. Nang maabot niya ang maliit na tindahan, bukas pa rin ito. Si Rafael, nakayuko, nananahi, parang wala pang nagbago. Parang hindi nangyari ang gabi na iyon. Para sa kanya, siguro isa lang itong gabi sa napakaraming gabi ng kanyang trabaho. Isang customer, isang gown, isang mabilis na tahi. Ngunit para kay Clara,
Iyon ang gabi na nagbago ng lahat. Pumasok siya. Tumingin si Rafael sa kanya nang walang sorpresa. "Nakalimutan ka ba ng isang bagay?" tanong niya. "Hindi," sagot ni Clara, at iniabot niya sa kanya ang isang kahon. Sa loob, isang simpleng almusal mula sa kainan sa katabing kalye. Sinangag, itlog, tosino, walang fancy. "Nagpapasalamat lang po." Tumingin si Rafael sa kahon, pagkatapos kay Clara. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, ngumiti siya ng bukas. Isang ngiting puno, totoong puno, na nagpapakita ng maliliit na kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. "Umupo ka," sabi niya. At umupo si Clara. Hindi dahil kailangan niya ng tulong, hindi dahil may sirang gown siya, hindi dahil may event na kailangang abutan. Umupo siya dahil gusto niya. Dahil sa maliit na tindahang ito, sa tabi ng isang matandang mananahi na may 30 taon ng karunungan sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya nabibili ng 200,000 piso. Ang pakiramdam na siya ay totoong tao. Hindi isang brand, hindi isang image, tao. At sa labas, ang Makati ay nagpapatuloy. Mabilis, maingay, walang tigil. Ngunit sa loob ng maliit na tindahan ni Rafael, may 2 taong kumakain ng almusal nang walang kamera, walang caption, walang hashtag. Isang fashion icon at isang mananahi sa kalye. Magkaibang mundo, magkaibang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, magkapantay, parehong tao, parehong tunay. At sa lahat ng karanasan ni Clara, sa lahat ng red carpets at designer labels at milyon-milyong followers, ang simpleng sandaling iyon sa plastik na upuan sa harap ng mainit na sinangag ay naging isa sa pinakamahalaga sa kanyang buong buhay. Dahil ang tunay na estilo natutunan niya ay hindi nakasalalay sa label sa loob ng iyong damit. Nakasalalay ito sa kung sino ka kapag wala nang titingnan sa iyo.